Yo, what's up mga ka-sneakerhead? Ito po si Shu Checker. Welcome to my channel. Ngayon mga ka-sneakerhead, ang pag-uusapan natin ngayon is related to sa mga ginagawa natin pag-legit check. Napanood ko lang to kay Sir Carlo Jimenez. Kasi pag nanonood kayo ng vlog ni Sir Carlo Jimenez, marami kayong matututunan mga ka-sneakerhead. Kaya supportahan natin itong kanyang vlog. Kasi mga ka-sneakerhead, nakarelate din ako dito sa ano niya. Kasi meron din akong dating ang sapatos pa lang pinag-uusapan natin dito is Jordan 1 Chicago Off-White. Collaboration po ito mga ka-sneakerhead. For your information, hindi po siya ganun kamura, mahal po siya. At meron na rin po ako natulungan niya na barbero na legit check ko na hindi niya alam na urig pala yung sapatos niya. Baliktad naman kami ngayon ni Sir Carlo. Yung sa akin naman, hindi alam ni Sir na akala niya fake talaga, ginagamit-gamit niya. Halos pinangharabas pa nga ni Sir yun. Gagawin ko yun ng vlog mga kasi ay may vlog niya ata ako na ano nun, panoorin nyo na lang. Yung barbero. Ngayon, nung nalaman niyang urig, almost 3 times o 4 times yata namin in-LC yun, talagang pass. Anong nangyari sa kanya is mga sneakerhead, naging parang nagkaroon ng paldong pera kagad si Sir kasi binili kagad ito ng mga taga Cebu na collector. Di ko alam kasi yung sa huli pa nga ng ano namin sa conversation is binibigyan niya pa ako ng pera. Sabi ko, no thanks na lang sir. Basta makatulong ako sa'yo. Kasi ang maganda lang kasi sa kanya mga ka-sneakerhead, parang nabago ng konti yung buhay niya, parang nakabili yata siya ng motor. Ganun rin mga ka-sneakerhead. Kaya ito naman kay Sir Carlo is sad to say, ang in-emphasize ko dito is naniwala kasi is good to be true yung presyo na nabili niya ng mura to. Siyempre, ginrab niya, yung pala mali. Mga ka-sneakerhead, yan ang lagi ko sinasabi. It's good to be true po na kung gaano kamahal sa sapatos binibenta ito ng mura, magduda na po kayo. Swerte nyo na lang po talaga kung legit yung sapatos. Pero almost 90% to 80% po yan is fake po yan mga sneakerhead. Parang nangyari dito. At saka, ang masama pa dito, naniwala si Sir doon sa mga expert kuno. Expert daw kuno dyan sa mga shop na ginagamit, na nilapitan niya na hindi gumamit ng legit check. Makikita po natin ito mga ka-sneakerhead, kaya panoorin po natin ito mga ka-sneakerhead. Marami tayong matutunan dito. Collaboration siya with Jordan and Off-White. So this is the Jordan 1 High Off-White Chicago Colorway. Abangan natin yung client. Ngayon, meron tayong client na gusto magpa-check ng Off-White Chicago. Basta na pong name yun? Ben. Sir Ben, nice to meet you, sir. Saan niyo po ba nakuha itong pair na to? So yung cousin ko, taga-LA siya. Okay. And then, he's nerd kasi siya. So sabi ko ganyan, meron ko ba ng off-whites? Sana hindi nga daw niya alam na off-whites yun. Sabi ko, huling ko na. Sana magkano mabilhin? $300, I'm good. Sabi ko, okay, binili ko. $300? Bili kong $300. Hindi kasi Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo mga ka-sneakerhead. Good to be true. Mahal po yung sapatos yan, makukuha mo lang siya ng $300. It takes around to 2,000 o $1,800 dapat yan ang price niya kung totoong legit yan. hindi siya marunong eh. Okay. Hindi siya marunong. So, nung pag-uwi ko dito, sabi ko, nag-google na ako kasi alam ko ang mahal ng off-whites. Sabi ko, mahirap kasi yung benta sa Pilipinas. And hindi naman ako ganun ka marunong. So, yeah. Di ba mga ka-sneakerhead, alam ni Sir na mahal yung sapatos, ginarab niya yung opportunity. Ganyan ang nangyayari karamihan sa ating mga ka-sneakerhead. Hindi porkit mura, bili kagad tayo ng bili. Akala natin naka-jackpot tayo. Smart to try. But apart to this north, Okay. yung everywhere else, even Nike, sabi na legit naman daw. So, Ayun, kasi medyo ano yun So, Ayan, na legit check daw. Di ba? Daw. sobrang mura sobrang still kasi ang bentahan natin dito nasa 150 to 250,000 for this Off-White Chicago. Pero used pair siya. So roughly estimate natin pag kinonvert natin yung $300, nasa 17 to 18,000 lang. So sobrang still. You have the box pa sir. ito yung box. So ito yung box ng Yung white laces, nasa... Ba't kami pala yung napagdalan mo sir? Ba't kami yung nabigyan kasi sabi ko sa friend ko pumunta ako dito, so
Check it out. So, kailangan mo lang ng help para i-check. Yup. So, if ever na lumabas na legit, ipemeno mo rin na. Actually, Actually, if you guys want to buy it, I don't have a problem. okay. Tapos, kompleto din yung laces niya. Yung white na sa bike ko, pad. Okay. Nakabike ka na pumunta dito? Nakabike, yeah. Grabe, nakabike pero yung dala. Gago off-white. Ano saan yung bike mo dyan, sir? Doon sa may labas yung wala yung bike doon. And guys, pinapacheck na natin kay Julio. Pero, checkin on the box, tsaka yung pair. Update namin ngayon. Abangan nyo ano magiging resulta. Sa mga nag-check, sabi nila legit. Sabi na, legit. So, May store na nag-check. galing ako siyang nila kanina. So, sabi na, legit daw. Ayan, mga ka-sneakerhead. Di ba? Parang sa group site lang yan sa mga sa mga social media. Na pag nagpa-legit check kayo, sabihin nila legit. Legit yan. Di ba? Ganyan din ang nangyari kay sir mga ka-sneakerhead. Yan ang ini-emphasize ko dito. Di ba? Kaya yung mga nagsasabi na mga expert daw, ayan sinasabi ko sa inyo. Di ba? Ano ngayon ang mangyari ngayon kay sir kung sakaling pwede niyang balikan yun? Wala na. Sigurado magtatanggihan ng mga yun. Kadalas sa social media, takbuhan na yung mga hindi mo na makikita yung mga yan. Kaya ganyan sinasabi ko sa inyo mga ka-sneakerhead. Yung sinasabi nilang expert sa shop at hindi gumagawin, hindi para sa akin, hindi po yan totoo. Oo, magaling sila tumingin pero nagkakamali pa rin sila. Yung jump on logo niya is hindi siya Close to sa... yes, yung sa natin. Yung Jordan Jumpman logo niya is medyo mataba. I see. Tapos ito lang din pala, placing ng airbus, kung mapapansin mo, hindi siya pantay. Oo. Yung dulo ng letters niya, lalo na tong R, medyo nakaangat to. Hinintay pa naman natin ang result, pero yun lang naman yung nakita ko. Yeah. Actually, lumabas na siya, boss. Nag-not-pass din siya. Pareho. Oo, parehas. So, ito yung unang result natin. Ito yung free lang, hindi natin siya ginagamitan ng credits. Ito naman sa check guys, nag-not-pass din siya. Yan mga ka-sneakerhead. Ano ang ginagamit ng flip phenomena? Yung pinaka-final na final judgment nila. Di ba sa apps din sila nag-base? At ano yung apps na ginamit nila? Same na apps na ginagamit ko, check apps, mga ka-sneakerhead. Ayan tignan nyo. So, ang sabi dito, we have identified the item as not passed based on the following parts. So, inside label, yun nga, yung size tag niya dito sa bawah. Tapos, stitching. I would say, boss, dahil may nakita rin naman ako sa kanyang inconsistencies, tapos yun din yung sinabi na, we have to disagree dun sa mga unang nag-check. Yeah. So, consider natin tong app, tsaka yung nakita natin na. Narinig niyo yung sinabi niya, mga ka-sneakerhead. Kino-consider nila ang apps result. Para sa amin, not passed din. So, pwede mo naman pa rin siya ipa-second opinion. Yeah. No, meron din naman akong pang kikitain, but I don't know, I think, kasi medyo hopeful din ako nung sinabi nga sa may purpose na I think it's good. So, parang dalawang store niya yung nag-check. Dalawa ng store nag-check na nagbenta na rin. Ngayong araw din. No, last week yung sa Curtis Mart. Imagine niyo yung mga ka-sneakerhead, di ba? Di ba? Kasiraan kagad ng shop kagad yun, Hindi sila gumamit ng apps, di ba? Tao lang ang tumingin. Ano ngayon ang mangyari sa kanila, di ba? Parang yan ang sinasabi ko sa inyo, mga ka-sneakerhead. Wag kayo basta-basta naniniwala sa tao na sinasabi nila kasi hindi naman mga expert yan. Di ba? Marunong lang tumingin yan, pero yung tingin nila, hindi sila ganun ka-experty. Ayan, kita nyo, dalawang shop na daw yung pinuntahan niya. Anong sabi, legit daw. Yung araw. So, ewan. Pero, I would recommend, if sasend ko naman sa itong link, pero I would recommend, have a third opinion. Pero sa amin, kami magsasabi mismo, or ako na mismo magsasabi para sa akin. Yan naman tayo guys, as much as possible na pwede tayong tumulong. Tutulong tayo. Parang, kita nyo, si Sir Carlo, tumutulong din siya, papunta kayo sa shop. Kaya nirecommend ako sa inyo, nagpa-legit check kayo sa akin, at hindi kayo satisfied, pumunta kayo sa kanya. Si Sir Carlo, tumutulong po mga ka-sneakerhead. Saludo po ako sa inyo, Sir Carlo. Hindi na
natin din sisingin si Sir Benjamin dun sa credit na ginamit natin. Tulong na rin. Thank you so much. Paano lang kasi mapanood ng iba. Akala nila free yung pag-check, hindi. Ayan, kita nyo mga ka-sneakerhead. Akala nyo lang kasi free yung pag-legit check. Hindi po yan free. Lalo na po ang check at gumagamit po kayo ng credit dyan. Pero ako po, asa sa tulong ko sa sneaker community, free lang yan sa akin. May binabayaran tayong credits doon. Tsaka syempre yung oras na effort ng mga staff natin dito. Boss, thank you Sana nakatulong kahit pa paano. Ikaw na bahala dito sa fair na. Yeah. Then I'll reach out if ano yung naging verdict mo. Baka may gusto ka na shoutout, boss. Kaya na lang, shoutout ko na lang kayo. You guys have been very helpful. So yeah. Thank you. Thank you, sir. Alright mga ka-sneakerhead, kita nyo naman po kung ano yung ginagamit ng flip phenomena, yung pinaka-final nila ng judgment na apps is check. Hindi po siya libre, gumagamit po siya ng credit. Di ba? O kita nyo sinabi niya, di ba, sayang yung credit tsaka yung panahon nila, di ba, pag sa ganyan. Kaya, sorry, sad to say, di ba? Kaya, sa akin, libre ko lang po yung binibigay. Kita nyo mga ka-sneakerhead, hanggang sa muli po, dahil ko sinasabi sa inyo, mag-ingat po kayo, galing po ninyo magpa-legit check. Hanggang sa muli po, salamat po sa inyo.